So ganun po kasimple ang buhay po ni Kuya July. Kaya wag po tayo mag-isip na si Kuya July ay parang big time. Hindi ho. Kaya yung iba po sa ating mga OFW po, yung mga medyo maluho, nakatira po yun sa malalaking building, malalaking tirahan. Siyempre buwan-buwan, malaki po yung gastos. Pero si Kuya July, hindi yun ang ginawa natin. Naghanap po tayo ng tipid. Ayun! What's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, sang sulok man po tayo ng mundo naroroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. At ito po ay pagliliwanag. Dahil nga po sa mga comment po ng ilan, doon po sa mga post natin, patungkol po doon sa sakahan, doon sa mga balak natin gawin dito, marami nagsasabi na parang big time daw po si Kuya July, mga kalingap. So liliwanagin po natin dahil hindi po yan totoo. So marami kayong malalaman dito mga kalingap, so wag muna kayong aalis. At panoorin po natin yung kabuuan po ng ating vlog sa pagkakataong ito. Pero syempre bago po yon, konting paalala po si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos pakisama rin po yung ating Facebook page, July Paunil 2.0. Suportahan din po natin. Paki-follow po yun, tapos paki-like na rin. Maraming salamat po. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalinga Prab, sina Ate Edna Vlogs, saka po si Japper Sniper. Suportahan din po natin dahil mga kaibigan po natin yan at sinusuportahan din ang ating YouTube channel. So maraming salamat po sa inyo. Ngayon, tuloy na po tayo. Sagutin nga natin yung mga sinasabi ho ng ilan sa mga viewers natin, mga followers natin. Sinasabi nila, si Kuya July daw po ay mayaman. What? Sa ngayon pa lang po, liliwanagin po natin yan. Hindi ho totoo na si Kuya July po ay mayaman o kaya medyo big time. Small time lang po tayo mga kalingap. Medyo nga lang po may diskarte ng konti. Medyo matipid po tayo mga kalingap. Dahil nga po napagdaanan natin ng mga nakaraan, meron po tayong mga luho na kung saan ay hindi maganda at nagsuffer po tayo. Paano masabi? At yan po yung naging dahilan kung bakit naging wais po tayo sa mga paggastos mga kalingap. Kaya sa pagkakataong ito, umpisan na natin mga kalingap. Yun nga po nabanggit natin, hindi ho totoo na may kaya po si Kuya July. Katamtaman lang masasabi natin dahil kahit paano po tayo po ay nagtrabaho rin sa ibang bansa, mga ilang taon din po yun. Tapos sinamantala ho natin yung pagkakaroon po ng magandang opportunity, hindi ho natin masyadong nilusta yung pera natin. Iniwasan po natin ang mga sumusunod. Pambababae po, wala po yun mga kalingap. Pwede na! Pangalawa, bisyo, wala din po. Hindi ho tayo nagkakaroon ng nightlife po doon, o kaya barkada dito, barkada doon, iinom, maglalakwatsa, mambababae, wala pong ganun mga kalingap. Kumbaga, diretso po talaga ang ginawa natin habang nasa ibang bansa. Bagkos, matipid po tayo doon, hindi ho tayo masyadong nagluluho. Kahit po pagkain sa mga restaurant, minsan-minsan lang po yan. Dahil alam naman natin, kapag po nasa labas, mahal po yung mga bilihin. Kapag kumain ka sa restaurant, malaki po ang binabayaran. Samantalang kung kayo po ang magluluto, makakapili pa po tayo ng gusto nating lutuin. Po pwedeng bumili ng salmon, ng malalaking hipon, at kung ano-ano pa, ginagawa po natin yon. At tayo po ang nagluluto. Nang sa ganon, hindi lang ho masarap ang kakainin po natin. Sigurado, malinis po yon, walang betsin. Tapos kung ano man gusto nating ihalo, alam natin mga kalingap. So sa madaling salita po, medyo konting strategy lang po yung ginawa po natin. Tapos isa pa po mga kalingap, gusto ko pong i-share sa inyo. Dahil po dun sa ibang bansa, yung kontrata po natin, mas pinili ko po na ako na po ang gagastos dun sa accommodation po natin. Ang tawag po doon ay parang package yung kontrata po natin. So lahat po ng allowance ibinigay sa akin, ako na po ang pumili ng titirahan at kung ano-ano pa. So sa inyo pong kaalaman, ang ginawa po natin, yung allowance po natin sa housing accommodation, halos wala pa po sa kalahati noon, yun lang po ang binabayad natin. Kasi nga po yung tinirahan po natin doon, maliit lang. Ang tawag po namin doon ay flat. Ang flat po ay parang isang building na kung saan nahati-hati po yan sa malalaking pintuan. At sa loob po ng pintuan, minsan merong 2 kwarto, yung iba 4. Depende po. Tapos merong common dining yan, common kitchen, tapos yung pinakasala nila, tapos may mga toilet po. So yung kinuha po namin, mayroong 4 na kwarto po yun, mga kalingap. So ang ginawa namin nung una, dahil kami nung kapatid ko lang naman po nandoon, tig-isa kami ng kwarto, yung sa amin, yung kasama ko yung pamilya ko. Tapos siya naman, mag-isa po doon sa isang kwarto. Tapos yung 2 bakante, pinarentahan po namin yan noon, mga kalingap. Para kahit papaano, yung renta po namin
medyo maliit lang. So ilang taon po yon. Kaso nga lang po itong mga bandang huli na, itong malapit na kaming umuwi, hindi na po namin pinarentahan yon. Ginawa na po namin stock room yung isa, tapos nakatenga po yung isa. Kaya kahit paano po, lumaki ng konti yung renta natin. Pero doon po sa matagal na panahon, maliit ho yung renta natin, mga kalingap. Siguro po, yung ginagastos natin sa accommodation natin, nagre-range lang po ng mga 1,800 to 2,000 noon, nung merong nagre-renta po dun sa ibang kwarto. Depende po yan sa laki ng babayaran sa kuryente, so parang sharing-sharing na po ang ginagawa po natin. Pero malaking tipid po yun. Dahil po yung iba, kamukha po sa case namin, po pwede kaming kumuha ng parang villa. Ang villa naman po ay parang stand-alone building, na kung saan meron din pong mga ilang kwarto yan. Kompleto po yun, mga kalingap. Kaso nga lang po ang rentahan po noon nasa 6,000, 7,000, 8,000. So samantalang kapag nasa flat lang po tayo, maliit ho, nasa 1/3 lang, 1/4 lang nung gagastusin. Kaya yung matitipid nyo po sa isang buwan, i-multiply nyo po yun sa isang taon, 12 months, ang laki po ng matitipid natin. Kaya yung iba po sa ating mga OFW po, yung mga medyo maluho, nakatira po yun sa malalaking building, malalaking tirahan. Siyempre buwan-buwan, malaki po yung gastos. Pero si Kuya July, hindi yun ang ginawa natin. Naghanap po tayo ng tipid. Kasi pakiramdam po natin, ang importante, merong kamahihigaan, merong lutuan, merong pinakasala, maluwag, makakatulog tayo ng maayos, okay na sa atin yun, mga kalingap. I-check ko po, kung sakasakali pong mahanapan natin yung file po noon, ipapakita ko po sa inyo yung tirahan po namin. So, ganun po kasimple ang buhay po ni Kuya July. Kaya wag po tayo mag-isip na si Kuya July ay parang big time. Hindi ho. Madiskarte lang po tayo. At matipid lang, mga kalingap. Ano po? Sana all. So, ayun po. Yun po yung parang strategy po natin ginawa bilang isang OFW. Malaking, po yun, malaking katipiran po yun, mga kalingap. Yung ganung gagawin po natin. Kumbaga, tipid-tipid lang. Para kahit paano makaipon ng konti, pwede po nating ipundar dito po sa Pilipinas. Dahil ho sa inyong kaalaman, mga kalingap, marami ho tayong kababayang mga OFW. Yung iba po dyan, yung sweldo po ay hindi naman ganun kalakihan, maliliit lang po. Yung iba naman, malalaki ang sweldo. Kaso nga lang po, kapag malaki ang sweldo, malakas gumastos. Yung iba pa nga po sa mga OFW, kapag ka po malaki ang sweldo, sila po yung merong malaking loan. Ano, mga kalingap? Normal po yun. Dahil pakiramdam po nila, malaki ang sahod nila, merong pambayad. Kaso nga lang po yung iba, nung nagkaroon po ng problema yung kumpanya, nako, problema rin po. Yung iba po, tinakasan yung loan. Yung iba naman, talagang nakulong pa, mga kalingap. Merong mga kwento po niyan, mga kasamahan po natin, mga kaibigan natin, doon po sa ibang bansa. Kaya tayo po, medyo diskarte lang ang ginagawa ho natin. Nice. Ngayon ang tanong, bakit ganoon si Kuya July, mga kalingap? Alam niyo po kasi, naranasan ko rin po yan. Naranasan ko kung gaano kahirap ang buhay. Dahil nung bago pa lang po kami, bagong kasal kami nung araw, dala ko nung pagiging binata, kahit pa paano may konting luho, may konting bisyo. Dahil siyempre naranasan nating magtrabaho, single tayo. So ang dating po ay may pera tayo. So yung ganong style po, mga kalingap, nasubukan din po natin. Kaya hindi po maiiwasan na meron din po tayong bisyo. Kaso nga lang po nung dumating sa panahon na talagang naggagipit-gipit kami. Dahil nga po yung business namin noon, yung pangungontrata, nagkaroon po ng problema. Hindi ho kami makasingil. Ilang taon ho yun. Kaya talagang sumadsad. So doon ko po naalala na nung medyo maluwag pa, gunang-gulang. Halimbawa, merong binyag, merong birthday, kainan ho yan, inuman, sagot nyo ho lahat. Minsan pa po, nagpapakatay pa kayo ng baboy para lang mapasaya. O kaya yung mga magkakaibigan, magkita-kita kayo. Pero nung nagipit po tayo, mga kalingap, yun po yung nagturo sa atin. Kasi nung time na yon, parang inahanap ko na yung mga kaibigan ko noon. Ang hirap na hong hagilapin, mga kalingap. Kapag ho tayo gipit na, mahirap pong umasa sa iba, mga kalingap. Pero kapag po medyo maalwan-alwan tayo ng konti, maraming kaibigan. Normal po yun, mga kalingap. Kahit po mga kamag-anak ninyo, mga kamag-anak po natin, mas kilala po tayo kapag medyo nakakaluwag-luwag. Kapag po tayo nagigipit na, minsan iniiwasan din po tayo.
Kaya mga ganong bagay mga kalingap, yun din po ang nagturo sa atin. Para tayo po ay magtipid, maging kuripot paminsan-minsan mga kalingap. Hindi naman po sa punto na yung pagkain natin, tinitipid na po natin, mga magulang natin. Hindi naman ho sa ganun. Pero yung mga luho po, na po pwedeng gawin po ng isang tao, iniwasan ho natin yun mga kalingap. Kung inyo pong mapapansin si Kuya July, hindi ho tayo mahilig sa alahas, kahit horilos. Wala kayong makikita sa akin mga kalingap. Gusto natin simpleng buhay lang. Kaya sana, wag ho tayong mag-isip na si Kuya July po ay big time. Hindi ho. Matipid lang po tayo mga kalingap. Ano po? So siguro po, maliwanag nga sa ating mga viewers, yung mga nag-iisip po sa atin, na si Kuya July daw po ay kahit paano ay maluwag sa buhay, o kaya parang big time. Hindi ho. Simpleng tao lang po tayo. Kung saan po tayo nanggaling, ganun pa rin po tayo. Kaya nga po yung pagsasaka, mahal na mahal natin. Dahil dyan po tayo lumaki mga kalingap. So sana po maliwanag na yun mga kalingap. Yan lang po muna siguro ang ating vlog sa ngayon. Konting pagliliwanag lang po doon sa mga ilang nagko-comment na parang ang taas po ng tingin ninyo kay Kuya July. Alihin nyo po yun. Tingnan nyo po ako sa baba. Kasi kapag tinignan nyo po ako sa taas, hindi nyo po ako makikita. Tumingin po kayo sa baba, nandoon po si Kuya July. So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala, magpapaalam po muna si Kuya July. Pero gaya po ng dati, meron lang po muna tayong isa shout out. Tapos maraming salamat din po sa ating mga kasamaan sa COOS, Kalingap, FW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni na Kuya Bal Santos Matubang, ni na Kalingap Rab. So sana po ngayong buwan, yung ating 65,000, sana madagdagan pa po para maitulong po natin. So marami pong mga proyekto po ang Team Kalingap. Sana po makasuporta po tayo sa programa. So maraming salamat po sa inyo. Tapos maraming salamat din po sa ating mga viewers, yung mga masugid na taga-subaybay po ni Kuya July. Lagi pong nanonood sa ating mga video upload sa YouTube, yung ating live stream. Tapos yung ating Facebook page, yung July Foundry 2.0. Salamat po sa mga nakafollow po doon, saka mga nagla-like po ng ating mga videos. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po yung mga hindi nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo pong nagustuhan po ito, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!